Thank you. And then dapat MMDA, make sure they will implement that. Kasi pag nagkakasabay-sabay, left and right, doon nagkabulbul ng traffic. So kayo dapat sa MMDA, huwag payagan. So do they ask for a permit from MMDA bago sila mag-worldwide sales? Mag-sales, especially mga nasa EDSA? Mr. Chair, we just asked them at least 2 weeks to give us yung traffic management plan para Pero alam namin. nagsasabi sila na magkakaroon sila ng worldwide sale. Yes po. Okay. Ang inano namin at least 2 weeks before makapag-set ng meeting kasi magbibigay din kami ng public announcements, advisories, at maplanong maayos yung smooth flow ng traffic within their vicinity. Kaya humihingi kami ng traffic management plan at para alam din namin ilan ang i-augment naming traffic enforcers na katuwang ng kanilang mga mall security guards. And at the same time, make sure ninyo na hindi magkakasabay-sabay ang mga malls. Kasi dapat meron kayong ganong klaseng sistema, monitoring. Kasi pag pinagsabay-sabay niyo siya, sabi ko, magkakabulbul ng traffic sa buong Metro Manila. It will take 5-6 hours para maka-uwi. Yes, Mr. Chair. And they also recognize the fact that kapag may mga malalaking mall-wide sales talaga, hindi rin kayang i-accommodate ng kanilang parking space. How about, okay, sige, good. How about giving free rides as well? Siguro ito yung SM na mag-provide. Kapag late na, siyempre, mga pasahero, pila-pila na dyan sa bus at hindi na makasakay, abutin hanggang madaling araw. Pwede mag-provide ang SM ng bus, MMDA, na libreng sakay, especially sa mga kababaihan. Late at night na, galing sa shopping. Especially kung galing talaga sa pag-shopping sa inyo. Diba? Yes, Mr. Chair. Think of something like that, sir. We will have it studied, Mr. Chair. Thank you. Yeah, DOTR. Coming from your statement, Mr. Chair, parang siguro titinan po nating idea na parang shuttle bus, shuttle from the mall to MRT, LRT, para po hindi na sila magsabay-sabay sumakay doon. Correct. Maybe siguro Chair Guadis, no, pwede nating tingnan yung angulo that would help during those times, certain special permits para maiwasan po yung traffic on those areas. Yes, Mr. Chair, we will issue the corresponding special permit para may libreng sakay or at least may sakay from the mall to the LRT. Correct. Thank you, Yusek Ortega, and thank you, Attorney Guadis. Okay. Mr. Ninoy? Okay, si Mr. Ryan. Good morning po, Mr. Chair. Mr. Ryan, where are you from? I'm sorry. I'm from UFCC po. UFCC, United Federation of Commuters and Consumers po. Go ahead, sir. The floor is all yours. So, Mr. Chair, with regards to the safety, bago po pala ang lahat, nagpapasalamat po kami sa pag-imbita bilang kinatawan po ng mga commuters at consumers dito po sa committee hearing po na. May isa lang po kaming katanungan with regards to the safety of the commuters po. Alam po natin na ang mga TNC po kasi is meron po silang training bago pumasok po as maging accredited drivers po, no? Ang hindi lang po namin alam is kung meron po ba kayong yearly training pagdating sa mga existing drivers po natin. Alam naman po natin na minsan yung mga drivers po natin is naiiba na po yung health, naiiba na po yung psychological thinking nila habang tumatagal, pag tumatanda. And makaka-apekto po yun sa pagdadrive po nila, no? So second po is kung meron po ba kayong yearly drug testing na ginagawa po dun sa mga drivers po natin na posible rin po sa pagdadrive po ng ating mga drivers po. And lastly po, when it comes to safety naman po, pagdating sa mga gamit po na motor ng mga drivers po natin, meron din po ba tayong monitoring na ginagawa para po ma-check natin yung mga maintenance ng mga dinadrive po ng ating mga drivers po, Mr. Chair. Ito po ang questions po na. Thank you. Thank you, Sir Ryan. Who wants to answer the question? Siguro, I would assign that to LTFRB. Mr. Chair, may I be recognized on that? Ang requirement po ng LTFRB is before onboarding, may requirement ho kaming training. That's why before we accredit them, in-inspection na namin yung kanilang training facility, yung kanilang school, and yung kanilang area where they conduct the actual practical driving test. But beyond that, we have to admit, Mr. Chair, na wala hong provision under the pilot study na nagre-require kami ng retraining. But we look up to the Congress now if they file a law to come up with a provision which will require or mandate a yearly training to the drivers. Okay. Pilot study lang po kami. Yung sinasabi din kanina ni Sir Ryan, wala bang nagsisiguro na yung mga sasakyan nito mga TNC, TNPS ay up to standard, meaning yun ay roadworthy at hindi sila at hindi matidiscuss siya kasi well-maintained.
Mr. Chair, at the onset, we inspect them, but for their annual renewal of their motor vehicles, we leave it to the LTO because they have their private motor vehicle inspection center na gumagawa po ng inspection on the roadworthiness of the vehicles. Okay, so LTO yan and wala dito yung LTO? Babas na ako din. Okay, si MMDA? Yes, Mr. Chair. On the part of MMDA, we have this motorcycle riding academy, which caters mostly mga motorcycle taxi drivers, and we have partnership with Angkas, MoveId, and a Joyride, wherein we also provide free training, technical pati yung classroom session doon sa aming motorcycle riding academy, and libre po yun. Pupunta lang ho sila doon sa aming motorcycle riding academy if they want to retrain, magkaroon ng refresher course sa pagdadrive, pagmamaneho ng motor. Sa drug testing, Attorney Guadis, would that be the responsibility of the company? Or pwede natin ipasa dyan sa LTFRB to make sure lahat ng driver, whether sa 4-wheel or sa 2 wheels, kailangan malinis at hindi gumagamit para sa safety na rin ng mga pasahero? Sir, we take it upon ourselves, sir, to require them na bago i-credit yung driver, there should be a clean bill of slate, meaning to say that the driver must have undergone a drug testing and that the driver is a professional driver. Beyond that, we have no other remedial measures. Okay. But I think that's sufficient, Mr. Chair. Pero hindi lang once a year, dapat period, let's say every month or every 3 times a year. Random. We will take the cue from you, Mr. Chair, and since there is a technical working group that I had, we will make that as a provision that there should be a random testing in designated areas that of our choice, Mr. Chair. Ibig sabihin, hindi namin sasabihin sa kanila. Kasi yung yung motor, yung malapit sa disgrasya yan eh. So, kung yung rider ay gumagamit at alam na natin yung motor ay malapit sa disgrasya, singit-singit, baka magkukos ng accident. Kaya dapat talaga yung random drug testing should be implemented not only once a year, it should be 3 or 4 times a year even. Thank you, Mr. Chair. We will come up with a program and we will submit it to your office after December. And we will personally deliver it to your office, sir. Thank you, sir. Okay, and isa pa gusto magsalita raw si Attorney John Rojas ng right? Is it There. all yours, sir? This hearing which we are conducting kasi again this is an opportunity for all of us players no, TNC no na maibigay rin natin no yung mga yung side natin no not only for the riders because not only for the commuting public because of course the commuting public is of primal importance but also from our side din. So thank you for this venue, Mr. Chair. Okay, si Attorney Sheila Magno, you're from what company, ma'am? Or from agency? Sorry. Good morning, Mr. Chair. I'm Attorney Magno from Consumers Union of the Philippines. We would just like to take this opportunity also Yes, to ma'am. thank the committee for this year. And also, we would like to register our position regarding po yung mga bills nating pending sa motorcycle vehicles. We really support bills such as this because this will protect the consumers. Just one concern on our part po, we are expecting that rarami itong mga motorcycle taxis and yung mga fees din na babayaran nila regarding their certification and registration. We will like to inquire po if there is a possibility that the LGUs will require these motorcycle vehicles to pay certain taxes, for example, or fees pag pumasok sila sa mga LGUs nila. And if yung main concern nga po natin as consumers, sana pag dumating yung time na to or this chance na mag-increase yung mga fees nila, hindi siya maipasa sa aming consumers and normal commuters kasi precisely these motorcycles, sinasakyan namin ito because they are affordable, no? If these bills are passed po, we expect po this affordability on the part of the motorcycle taxis to remain the same po. At the same time, hindi po ma-sacrifice yung safety ng ating commuters po. Thank you, Attorney Magno. By the way, before we end this hearing, I would like to address this sa LTO. Sa ibang bansa, matulad sa Amerika, kapag ikaw ay nagkaroon ng 3 moving violations in a year, suspende ang lisensya mo. Or you have an option na once pwede kang magpunta sa seminar na which babayaran mo na tuturo ng DMV, doon, Department of Motor Vehicles. Wala tayong ganun dito. So, want to sawa yung mga driver dito maggawa ng violation, moving violation, and
Meron po, Mr. Chair. Meron? Ang third offense po, meron pong suspension na 3 buwan po. Ang second offense po sa mga moving violation, may bago po makuha yung lisensya, may seminar po na kailangan. Meron din po tayong demerit system, Mr. Chair, na kapag naubos na po yung 50 points na alat na binigay natin sa isang driver's license holder, nire-revoke na po ang lisensya, Mr. Chair. So meron tayong ganon? Meron po, Mr. Chair. When did this, no? Kasama po ito sa IRR po nung RA 1930 po when 413 RA 4136 was amended extending the validity of the driver's license from 3 years to 10 years. Kasama po sa IRR ng DOTR yung demerit system po. So paano natin na ina-implement to? So ibig sabihin, pag yung isang bus driver sa EDSA, hindi naman lahat, marami niyang kaskasero, nabigyan ng ticket ng MMDA 3 times in 1 year, suspended siya. Meron po. Marami nga pong nag-aapila sa atin ng mga drivers ng mga public utility dahil nga po na-revoke na po yung kanilang mga lisensya dahil sa naubos po yung kanilang demerit points. Ang demerit points po kasi sa isang public utility driver times 2 po. So kung yung violation po niya ay 10 demerit points, which is the highest demerit points, 20 na po agad yun, Mr. Chair. Huwag lang sa public transport, dapat pati sa private. Yung existing po na dinatnan na po ng administration po, yun po yung nadatnan natin na times 2 sa PUV, but we are working closely po sa DOTR po in order to amend that IRR po. Teka muna. Hindi lang naman sa public transport, may mga kaskasero, meron ding mga kaskasero sa private. Mga abusado. Dapat meron din kayong sistema para sa mga laban dito sa mga abusado ring driver sa private. Meron po Mr. Chair, yung pong for instance po yung mabilis na overspeeding. Pag first offense mo po yan 5 demerit points. Pero pag second offense mo po graduated din po yung points na nababawas. Yun sa private. Opo. Ang ano lang po sa public utility kahit na first offense times 2 po agad. Pero sa private po graduated po siya. Kung same violation siya, graduated din po yung points na nababawas. So at least fair, pareho silang. Opo. Tinatato ng. Opo. Okay. Maliban lang doon sa private public dahil safety ng riding public. Kaya mas times 2 yung Okay, penalty. All right. Senator Villanueva has an opening statement which she likes to be inserted into the record. ComSec, so please insert it into the records. Unless meron pang gusto magsalita. Jaron, nagsalita na, no? Yeah, Mr. Balagot. Yes, sir, Your Honor. Thank you And very where are you much. from, Mr. Balagot? I represent InDrive Philippines po. InDrive. InDrive, yes po. Isa po InDrive. kami sa mga bagong accredited na transport network companies ng LTFRB. Okay. Unang-una po, maraming salamat po sa imbitasyon mula sa committee. Pangalawa po, nais lang din po naming mag-manifest ng aming posisyon regarding po doon sa pending measures natin on motorcycle taxis. We want to manifest that as a company, we fully support these measures as we believe that this will be better both for the riding public as well as the motorcycle taxi drivers as well, Mr. Chair. And lastly lang siguro, Mr. Chair, we would also like to take this opportunity to inform na kami po as a company, although right now we are only operating in the 4-wheel ride-hailing service, pero nagpadala din po kami ng liham sa LTFRB to manifest our intention to eventually na sana ma-allow din po kami na mag-participate into MC Taxi operations. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Na InDrive charges 0% to 10%. Yes, Your compared Honor. to Grab's 20%. Yes, Your Honor. Totoo po yun. Sa ngayon po, wala po kaming kinakaltas na komisyon mula po sa aming mga partner drivers. Hindi pa po namin matukoy kung kailan talaga po kami mag-charge. Pero po, sa napag-usapan po namin, kasi po nakikipag-coordinate din po kami sa mga Drivers Association at nagkaroon din po kami ng pagkakataon na magkaroon ng Memorandum of Understanding with them, and it was stated in there na hindi po kami lalagpas sa 10% commission eventually kung magde-design na po ang kampanya na mag-charge na po ng commission. Thank you. Okay, meron pa? Anybody? Tatlo pa. Ito pala, kanina ko pa nakita si Mr. Ariel Lim, President ng MPTC. What does MPTC stands for, sir? National Public Transport Coalition. Mr. Chair, maraming salamat. Ako po ang presidente ng TODA sa buong Pilipinas. Yun. Kaya kanina po ako nagsasabi. Kaya po, 2016 pa itong batas na to ng motorcycle taxi. Hindi natin maipasa because kami po ang kalaban. Diba? Okay. Ngayon, narinig ko, sinabi kanina, kakausapin namin ng TODA. Kasama kami sa technical working group, Mr. Austria. Tinanggal nyo kami. Ngayon nagkakagulo. Paano kakapasa? Lagi kaming kalaban nyo. Ayun. Diba? Kunting pag-uusap lang na hiningi namin, bigyan nyo kami ng tamang capping.
Hindi kami tumututol na nandiyan ang motorcycle taxi, Mr. Chair. Ang gusto lang namin, tamang sukat lang, tamang bilang. Yung ipinangako natin sa PWG, dahil kami ang nagreklamo, ang reklamo namin noon, habal-habal. Pumasok ka, Mr. Royika, pumayag kami. Ngayon, kami na napirwisyo. Ano ba talaga ito, kuya? Ngayon, umabot tayo sa nagdemanda pa kami. Nakademanda ho ang motorcycle taxi na to sa court sa San Juan, kaya alam ni JBRC to, ni Senator, kasi doon ko pinail. Dahil ho, hanggang ngayon walang capping. Inamin rito ni Wayne na sobra sila. Diba? Kasi nga, wala kayong ibinibigay, hinihingi namin nasa na listahan. Mr. Chair, pakitanong nga bawat isa sa kanila, nag-submit na ba sila ng listahan kung ilan talaga ang motorcycle riders? Ito bang planong Hindi sila bin submitted sa LTFRB din. Hinihingi nga ho namin para naman merong din kaming basihan kung kami ay aangal o hindi. Wala nga ibigay eh. So wala kayong sinasabit na gano'n? Mr. Rieka, Mr. Jacinto, Mr. Tingson. We submitted po to the technical working group the master list po, Mr. Chair. Okay. Mr. Lim, nasubmit na raw. Yes, kasi po wala eh. Pag hinihingi namin, ang huli pong usapan namin sa Kongreso, sa Committee ng Transportation, bago maglabas doon sa mga probinsya, dumaan ho muna sa local government units. Dahil tinatamaan yung mga toda. Ang tanong nyo kanina, ba't sa Batangas nandun yung angkas? Kasi pumayag si Badong, yung presidente ko ng federasyon, di ba sir? Pumayag yung federation president ko na magkaroon ng angkas doon. Sinatanong nyo, bakit hindi nagkaroon ng problema kanina sa Angeles, hindi pumayag si Mario Bautista, yung presidente ko ng federation sa Angeles. Kahit pilitin nyo yun, ayaw. Kumampi si Mayor Lasatin. Kaya sinasabi ko na sa inyo. Magandang istorya ito. Eh lahat po, kasi po alam ko lahat yung nangyayari. Ngayon, bakit ang Maxim nireklamo kaya naglabas ho doon ng papeles ang city government para persona ng grata ang Maxim. Kasi naglabas ng Maxim doon, hindi nagpaalam, nagalit yung mga toda. Ang tanong ko ngayon, bakit ang Maxim tumatakbo pa rin? Ba't hindi nyo isanksyon tanggalin? Kasi ang tagal ko na sinasabi. Then, tapos na po yung ating pilot program. Bakit nagdagdag pa tayo sa Region 3 and 4A? Eh pag pumasok ng Bulacan, may Kawayan, pumasok ng Region 4 lang yan, dito lang sa may Rodriguez, Montalban, 'di ba? Dito sa Cainta, Taytay, papasok din sa Metro Manila. Ba't di nyo lagay sa Bicol? Ba't di nyo lagay sa Region 8 yan? Tacloban, ba't di nyo bakit sa 4A nyo, 3A at 3 nyo pinipilit? Mr. Lim. Naiinis na po ako kasi pumapasok na eh. Alam niyo, ang tagal ko na nirereklamo, Metro Manila po, kasama po ako sa original complainant nito. Ang usapan, maghahatid lang kayo sa Cavite. Cainta, suburb. Hindi kayo dadampot, dumampot kayo. Ngayon, umaangal na yung mga presidente, gusto na patayin kayo eh. Ay, wag na. Ito nga po yung naawat ko, mananaksak na eh. Nagugutom na. Bakit mananaksak sir? Kasi po walang kinikita dahil pati papunta sa umaga, dinampot na nila. Pabalik, wala na rin maisakay. Yun yung sinasabi kanina, dapat regulated talaga. Kasi, pag meron toda, wag nang payagan. Yan ho ang sinasabi ko. Taxi. So para mabawasan yung inis mo, sir, ang sasagot yan si Atty. Guadis. Sige, Atty. Guadis. Thank you again, Mr. Chair. Actually, we have submitted a report, but for lack of material time, we will just say it now, sir. Base po sa aming pag-aaral with the respondents, about 6,000, ang tanong po namin is, kung hindi ka sasakay ng MC taxi, ano ang alternate mode na sasakyan mo? 48.34% said jeepney. 5.37% said tricycle. So in effect, ang tinatamaan po nitong MC taxi is not the tricycle, it is the jeepney, and we have data for this. We understand tinatamaan din sila because the MC taxi takes, but the person or the entity that's more affected is the jeepney. Yung number 2 na sabi naman nila, bakit merong mga inisyong mga accredited? This was during the time. Who did the survey, Atty. Guadis? We did the survey on about 633 respondents. This was the report that we submitted to the lower house and to the Senate as part of our report, sir. Who did the survey? Anong pangalan ng company? Is it a legitimate company? Is that a company that I would say can be trusted or may credibility? Mr. Chair. Kasi I'll tell you why, Atty. Guadis. Kadalasan ng mga tao na nagpapasundo ay sa mga sulok-sulok sa loob ng mga subdivision, sa mga lugar na kung saan hindi dumadaan yung mga jeep at tricycle ang nagpo-provide doon, toda. So para sa akin, malaking epekto talaga sa tricycle. Of course, apektado yung mga jeepney, pero di ba nagpapasundo? So kung nagpapasundo yung mga pasahero, syempre hindi sila dinadaanan ng jeep. Kasi kung dinadaanan ng jeep yung kanilang bahay,
O di na sila sasakay ng motorcycle. Taxi, mahal. Ito yung jeep, dumadaan na mismo. Convenient, paparahin ko na lang. Kaya sila nagpapasundo kasi walang dumadaan na jeep doon. Kasi kung hindi tricycle lamang ang pwedeng dumaan sa kanila. So that's why, having said that, apektado talaga yung mga tricycle drivers dito. That's why I still want that implemented, yung napag-usapan natin, si Yusek Ortega ng DOTR, na pag-aralan nyo kapag meron ng TODA sa isang lugar, iban na doon sa rotang yon ang pagpasok ng motorcycle taxi. Parang sa gayon, everybody happy. Yung Yes, mga we tricycle will do drivers natin naman, maging maayos ang kanilang buhay. We will do that, Mr. Chair. Anyway, this is just a pilot study as format. So as soon as we get here, as soon as we finish this hearing, sir, we will reformat it. That would ban MC taxi in other areas. But as of now, Mr. Chair, talagang may stop na ho kami sa accreditation ng motorcycle taxi. Okay, thank you. Alright, meron pa gusto mong salita? Isa lang, tatanungin ko lang po. Ulit, sino po ang nag-survey? Please, sabihin nyo yung katotohanan. Ang nag-survey, kayong motorcycle taxi. Dahil nagtanong kayo sa terminal namin ng tricycle. At nung tinanong namin yung nagsusurvey, taga saan ka? Self-serving yun. Self-serving, taga Move It ako. May taga Joyride. Kayo, inutusan kayo. Huwag kasi kayo magsinungaling. Sabihin nyo na rito, kaya tayo nagkakagulo eh. Kami nalalaman namin dahil may mga TODA president kami bawat lugar. Kaya nga sa tinatanong kanina, Mr. Lim, how credible is the Hindi company nila masagot. that conducted the survey? Hindi po nila masagot, Mr. Chair, kasi yun ang totoo. Mr. Chair, the survey was done by LTFRB through apps. Yung mga naglagay po kami sa apps, and then we asked them to come up with some answers to specific questions for a limited period of time. Okay. Mr. Lim. Kami po ang gumawa ng survey, Mr. Chair. Okay, thank you. Thank you, Attorney Guadis. Sino pang gustong magtanong? Sir, thank you, Your Honor, for inviting us here. Ako po si Ginoong Patrick Climaco, Secretary General ng Consumer at Mamamayan-PH. Sir, meron po akong dalawang gustong i-point out. Yung una po, yung pong pahayag po namin na suportado po namin itong mga ganitong pagkilos po, na sana po ma-establish na po into law, yung pong instead na provisional, ma-establish po na magkaroon ng ano po ba yung dapat na proseso po natin doon sa bilang ng mga motorcycles, taxis. Kasi po simple lang naman po yung hiling po namin bilang mga consumer na makapasok at makauwi po sa amin sa mga aming mahal sa buhay. Although mas mataas po ito kaysa doon sa pagsakay po ng jeep, pagsakay po ng bus, mas mataas po ng konting pamasahe. Pero ang importante po dito, mas mabibigyan po ito ng maginhawang paglalakbay po sa aming mga consumer. Yun lamang po. Tapos, Senator, may isa pa akong concern. Since naandito naman yung big three na motorcycle taxis. Sir, kanina pero pinoint out nyo na nagpapatay sila, nagla-log out dun sa app pagka rush hour o kaya maulan. Tama po yun, sir. May napansin na po akong ganyan. Pero kanina po, papunta po ako dito, dyan po sa area ng Buendia LRT, McDonald's, DLTV. Hindi lang po yun. Yung pong dahilan kung bakit nila pinapatay o nila log out yung app. Natuklas ako po kasi, sir, habang nagbubook po ako, may lumapit po sa akin. Isang light blue, isang dark blue, which is Angkas and Joyride. Nag-aalo po sa akin. Nung pagkasagot ko po na ito po nagbubuking na po ako, hindi na kumibo. So something fishy come into my mind na lalabas to na kolorum. Kasi po hindi siya magre-register dun sa sistema ng app ng Angkas at saka ng Joyride. Paano po kaya mga mekanismo para maprotektahan po yung mga mananakay na katulad po namin? Kanina po, sir, nabanggit nyo may nagreklamo sa inyo na Angkas, rehistrado talaga tapos muntikan pa siyang mahalay. How much more na daylight, walang rehistro ng aking pagbubuk kung papatulang ko po yung driver na yon ng kanyang offer? Good question. So Angkas, wala kayong monitoring system na pag yung inyong pong rider nagpatay ng app, agad-agad questionin mo, bigyan nyo ng patawag para magpaliwanag. Kasi nangyari talaga yan palagi, yung nagpapatay ng app, especially kapag rush hour or kapag umuulan. And yeah, buti na point out ni Sir Patrick. And para makolorum sila, and then magcha-charge sila mas malaki. Now, itong pasahero, gusto na makauwi, sige, kahit na triple pa yan. Wala kayong sistema na para ma-address itong issue na to, sir. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Actually po, meron po kaming fraud detection system. Chine-check po namin kung yung frequency na pagsisirado ng offline tapos pag-online, meron pong algorithm yun na nagde-detect na kung ginagawa niya ng madalas, ibig sabihin, either nag-check siya ng price
para malaman yung presyo, yung basehan ng presyo. Tapos ino-off niya yung app para maghabal-habal. So na-check po natin yun. Meron na po tayong mga na-ban based on that. Hindi, pero sir, mataas ang insidente ng pagpapatay ng app. During rush hour, hindi mo na-observe yan? During mga umuulan-ulan. Sir, actually po kami po sa experience po namin no, for peak hour at for pag umuulan ng konti po basta hindi po typhoon, actually yung drivers po namin tumataas po yung online. Tumataas po yung online bikers namin on the road. No sir. Opo. During peak hours at kapag ulan, no drivers available. Palagi yan. Mga-staff ko. Yan palagi reklamo ng mga staff ko. Sasabihin, no drivers available. Oh. Tama po yan, sir. Kasi maging sa Grab, pinapatay yung apps. Di ba? Ito si Mr. Baka may kasagutan si Mr. Malungsod. Sir, amin na sir. Ha? Sa tagal kasi ng pilot run, gumugulang na yung mga rider. Ang tagal nyong i-regular to, gawin batas to, nakakaisip na yung rider ng bagay na papabor na sa kanila. Ang tagal na kasi ng panahon eh. Nakikita namin, 2017, 40 pesos lang ang gasolina. 50 hanggang 60 na ngayon. Hindi naman tumaper. Ngayon, ang mindset ng rider, magulang kayo mga malalaki na yung kumpanya, di pa kami kikita sa inyo ng libo. Ang ginagawa ng rider, nanggugulang na rin. Gulangan? Total, di nyo naman kayo mahuhuli. Puro lang kayo pilot study. Nalubhasa na nga ako eh. Okay. Sa tagal ng pilot study, graduate na ako. 4 na taon. Magmamasteral na. Tapos nagtataka ngayon, bakit walang booking, ba't naghahabal? Ang tatalino natin sa gobyerno eh. Mas matatalino yung nasa kalsada. Kami yung nagsiservisyo eh. Ayaw nyo makinig sa amin, di gagawa kami ng para kumita kami ng mas malaki rin. So, kung hindi natin po ililigal to, ilang taon na? Si Ariel nga eh. Tumanda na rin eh. So sino sinisisi mo dito? Gobyerno na po. Ang tagal na ng pilot study. Ang sabi noon, nag-uusap kami, pilot study, 6 months to 1 year. 5 taon na po, masteral na. Mano man lang sana sir, every now and then, nagbabago ng LTFRB chairman eh. Dati ang humuli pa sa amin, si Lisada. Sino si Lisada? Dating spokesperson ng LTFRB. Spokesperson, siya chairman, yung board member. Ba't kayo nuli? Kasi illegal daw po kami. Yun lang alam namin na hanap buhay pag bumotorsiklo eh. Matagal na yung habal-habal eh. Wala pa sila sa gobyerno, may habal-habal na eh. 2009, may habal-habal na. Pinoy Congressman H. Durano. Hanggang ngayon, namatay na si Representative Raul Delmar ng Cebu. Andiyan pa rin yung panukala na yun. Nananatili yung pilot run eh. Hindi ko malaman kung patalino tayo o pamangmang eh. Attorney Cuadis, pakisagot lang. Or you want to answer that? Mr. Chair? Sasagot naman po si Chair Guadis, but ang tawag po dito na nagugustuhan ko yung sinasabi ni Sod because basically yun po yung reality on the ground. Syempre po, it's connected sa amin, sa gobyerno, sa ating mga big players, and with due respect even sa ating pong proseso sa paggagawa ng batas, siguro it's a wake-up call in such strong statement po, no? But we appreciate that. So, Chair Guadis, please. Mr. Chair, when I came in, the pilot study is still on process. We submitted the report, both houses, a committee on transportation for both high Senate and the lower house. When was it submitted? We submitted the report to your office, I think about 3 or 4 months ago then, under the chairmanship of Senator Grace Poe. The committee report for we will submit now if you submit it to us? Yes, of course, Mr. Chair. To me, to my We office, have an because I'm the new available chairman? copy. Yes, Mr. Chair. Okay. The version for the lower house was submitted. In fact, the lower house had already passed the bill on its 3rd and final reading, and then inaangat na po sa Senate for the disposition of the Senate. So ang bola ko ngayon nito is in the Senate, Mr. Chair, and if you haven't received one, I can give you one today. I have a soft copy which I can furnish you. Mr. Maglunsod, thank you so very much for raising that issue. And I didn't know na may problema din pala dito sa side ng legislative, yung paggagawa ng batas at nasa Senate. And bago lang po akong chairman ng transport, so baka na-overlook lang yon. So I'll look into it. I'll make sure na the ball will start rolling again. Liwanag ko lang sir, kasi dati pumasa na yan sa Congress, 17 Congress, pasado sa Congress. Hindi pumasa sa Senado. 18 Congress, pasado sa Senado. Hindi pumasa sa Congress. 19 Congress, pumasa sa Congress, sa Senado po ngayon, hindi na naman. Kasi sir, kada mag-election po, lagi kami nagagamit mga rider. Lagi kami tinutulungan pag tuwing election. Pagtapos ng election, di na kami natutulungan. Iwan na naman po kami sa ere. May mga, let me explain to you a little bit on how it works sa pagpapasa ng batas. In fact, ako mismo nakaramdam niyan. Yung pinasa ko yung Magna Carta for Seafarer. May dadaan kang proseso, first reading, second reading, third reading, and then after that, then ipapasa mo yun sa Malacanang for a signature.
may mga lobbyist kung tawagin na para harangin yung bill na yon, especially kung may mga apektuhan na ibang sektor. So magkakaroon ng lobbying. So ako, fortunately, nalampasan ko yun at naipapasa ko yung Magna Carta for seafarers. Now, I'm gonna do it again one more time. Titignan ko yung batas na yun once na na-submit sa akin yung sinasabi niya, Tony Guadis, yung report. And then I'll keep the ball rolling again to make sure na yun ay may pasabatas, hopefully. Mr. Roeca. If I may, sir, no, I really relate to what doon ng gobyerno. 2017, nasarado po kami. 2000, natapos we went to the courts, we got a injunction, then umabot po sa Korte Suprema, then napapayagan po kami ng 2018, nasarado po kami ng 2019 ulit, napayagan po kami ng 2020, nagka-pandemic naman po. Tapos 2 taon po kami binbin, tapos 2022. So talagang malaki pong paghihirap yun na namin para sa mga bikers. Nakailang ano po kami, nakailang rally, lahat na po ginawa namin. Tapos parang, you know, yung bill lang po, paulit-ulit na lang po yung usapan eh. Parang nagre-rewind na lang po, nagre-rewind all the time. And masakit po kasi nakikita ko po yung mga bikers ko araw-araw, 'di ba? Parang promise ako ng promise sa kanila pero hindi naman po siya natutupad. But I think also as we progress to this pilot, Mr. Chair, marami po rin po naapektuhan, Mr. Chair. As we progress to this pilot, ngayon po may mga issues na with the TODA, tapos hindi ko po alam yung ano niyo sa jeepney. So we hope talaga na magkaroon po tayo ng magandang usapan on the road kasi malaking-malaki na po yung hanay ng mga habal-habal. And maraming salamat po, Mr. Chair. Hindi niyo po alam yung pinagdadaanan namin na nandito kayo na china-champion niyo kami kasi yeah, it's been really hard. 8 years na po. At tuloy-tuloy lang po. 8 years. As a matter of fact, gusto ko na po idalhin ito sa TWG that I was told by my chief of staff na gusto raw ni JB ng isa pang hearing. So siguro bilisan natin yung isang hearing and then after ng isa pang hearing na request ni Senator JB, then didiretso ko na sa TWG. Okay, how's that? Okay, meron pang mga hindi pa napagbigyan. Si Mr. What's your name, sir? Jobert Balajos from the Motorcycle Rights Organization. Go ahead po, Sir Jobert. The floor is all yours. Mr. Chairman, thank you. Thank you for your reaction to Mr. Magbisod. Since the beginning of yung pagpasok namin sa Congress and then Senate for this bill, one of the most important things na iniingatan namin was the standards that was set. The reason for this is because, like what Senator JV said, nung una tutol kami, even if I'm with the rights for riders, we believe that during the first few years, hindi pa ready yung hanay namin for such big responsibility. And then, when we were talking about it in Congress, nakita namin yung initiative ng platform to make it legal. And when we challenged them na we will impose standards so high na kapag hindi nyo masundan yung standards, we will not support you. And they accepted that challenge. So to us, it's very important because if this becomes law, our only request here for LTFRB, LTO, and especially DOTR is to maintain those standards and not bring it down. Why? Buhay ng tao pinag-uusapan dito. Hindi lang ng pasahero, pati na rin ng rider. And we don't want to push them to the brink of masisira yung sinimulan, yung pinaghirapan at pinaglaban because pinabayaan natin silang bumaba ang standard. So that is our calling here. And we will continue to support and fight for the MC taxi industry, but we have to uphold its integrity as a whole. I have just one observation out of all the discussions today. We all want what's fair for all. And what we noticed kanina na hindi masyadong napansin and nagulat nga ako, dati kasi puro speculation lang, we all know that MoveIt has been acquired by Grab. That was publicly announced. And then we heard that Grab Bike is also entering into this industry. Our question here now is, isn't that double franchising? Why not operate as one entity if you have one owner? LTFRB. Thank you, sir. Very well said, Mr. Jovert. You couldn't have said that any better. Thank you for that statement and your opinion and observation. Attorney Guadis, sir. Mr. Chair, with the permission. First, Mr. Chair, these two have separate entities. These are two corporations with separate juridical personality.
So from the perspective of LTFRB, magkaiba po ito. So we treat them differently. However, we're still waiting for the opinion of the Philippine Gaming Commission, who will come up with its own study on whether to allow both or just a single entity. Why gaming? I'm sorry, Philippine Competition Commission. okay. My apologies, Mr. Chair. That's my mistake. PCC, Mr. Chair. I'm sorry. All right, sige sir. So you're waiting for Philippine Competition, okay, Commission for their opinion. Okay, and Philippine Commission. Yes, Mr. Chair. We will, along with our reply to them, we will send your office a copy of the same, Mr. Chair. So Philippine Competition Commission, right? Yes, Mr. So kailan kayo magpapalabas ng inyong opinion? Make it official para naman tulad ni Attorney Sir Jobert, maimpormahan siya at sila pa, mga stakeholders dito. I cannot commit on the timeline, Mr. Chair, but I will get back to you within the day, Mr. Chair. Why you cannot commit for the timeline? Nasa gobyerno tayo, kailangan magbigay tayo ng commitment para malaman ng taong bayan kung kailan tayo pwede umaksyon at kailan sila mag-expect ng ating action. No, I'm not gonna accept that. You give us the timeline. When? Within 2 weeks, Mr. Chair. Within 2 weeks. So that means after Christmas. Before 20th lang, Mr. Chair. Before po? session break. Before 2 weeks, sabi mo eh. So next week, Mr. Chair. Also Before- next week, before 1 week. 20th. Very good. Okay, so after 1 week, we'll get back to you to make sure na ma-fulfill mo yung promise mo sa amin. That's ganun ka dapat magtrabaho. Ganun dapat tayo sa gobyerno magtrabaho. Hindi yung we cannot commit, hindi pa namin alam. No, as soon as possible. No, that's not acceptable. Dapat magbigay kayo ng araw o date, time frame para kapag dating ng araw na yon, babalikan ko kayo at hindi nyo nagawa yung trabaho, tatamaan kayo sa akin. Ganun lang dapat tayo magtrabaho, right? Para sigurado. Alright? Okay. Meron pa gustong isang Mr. Chair. si Mr. Jobert again, one more time. Last follow-up po, sir. In our observation kasi during the time of the first TWG, where myself, Mr. Ariel Lim was also a member, during those times, plansado yung mga problema eh, before we even before a decision is even passed. Hindi ho namin sinasabi na kailangan nyo kami, but it's very comprehensive that everybody involved or has something to say, at least logically, is part of the team helping legislation to build the right law. Noong time ho na yun, hindi ho kami nagkaka-encounter ng mga ganitong problema. May I also request But what I can promise you, Mr. Jobert, sa darating na TWG, I'll make sure nakasama ka doon. Yun po ang gusto kong sabihin. Thank you, sir. Thank sir. you. I'll give you my word. Salamat, My Mr. assurance. Chair. Okay, thank you. Ikaw naman, Mr. Yung sa dulo, kanina pa nag-raise na hand. What's your name, sir? Good afternoon, Mr. Chair. Ronald Gustilo po from Digital Pinoys. Right. Una po nagpapasalamat po kami na naimbitahan po kami. Alam niyo ho, kagaya ho ng iba pang mga stakeholders dito ay meron ho kaming mga problema ho no, sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya. Para mabalikan ko lang, sometime in July, kami pong yung grupo po namin ay pinatawag ho ng LTFRB because doon ho sa mga complaint na final ho namin no against regarding accidents sa Move It and regarding doon sa issue ng overboarding. Overboarding meaning yung TWG ho kasi merong sinet na cap kagaya ho ng binabanggit kanila nila Sir Ariel. Pero doon ho sa hearing na ipinatawag ho ng LTFRB, nabanggit ho nila na sila ho mismo galing ho sa kanila na yung Move It ho ay nag-overboard. If I'm not mistaken, during that time, July this year, ang allocation lamang ho ng Move It sa Metro Manila ay 7,000. Pero admit ay 17,000. Meaning to say, meron hong 10,000 unit na overboarded, which is, short to say, kolorum ho dapat yon. Kasi lumagpas ho sa capping. How did you know about this, sir? Paano mo nalaman? Ito ho ay binanggit ho nung hearing ho namin sa LTFRB. At ang nandun po si Chairman Guadi, si Attorney Austria. So, ang tanong ko lang ho... So, sumobra ng 10,000? Yes po. Sumobra ho ng 10,000 at the same time, meron ho kami kine-question na allocation sa Cebu. Yung kine-question namin yung presence ng Move It sa Cebu. Because during that time, meron hong nangyaring aksidente sa Cebu na kung saan yung rider ho ng Move It at yung pasahero niya na involved sa aksidente at namatay. At nung panahong yon supposedly ay wala pa ho sila dapat sa Cebu. So kami ho, anong ba na ho ngayon? Disyembre na ho ulit. Nagtataka ho kung ano na ho yung nangyari. Kung pinapayagan pa rin ba ho nila, yun hong mga overboarded na riders. Pero don't get me wrong, gusto ho natin ng kabuhayan para sa lahat. Pero kailangan ho, ilagay ho natin ito within the
limits na sinet din ho ng ating pamahalaan. Kasi ang problema ho dyan, bukod ho doon sa binabanggit ho ni Sir Jobert na double franchise, kapag ka sobrang dami ho ng riders na ipinapasok ho natin, eventually masasaturate yung market. Okay, at sir. magsasuffer passengers. Thank you, sir. Mabilis tayo. Attorney Guadis, so itong issue sa overboarding, na-address na ba ito? Anong ginagawa nating action para mabigyan ng solusyon? Yung problema na sinasabi ni kanina ni Mr. Ronald Castillo. Mr. Chair, if I may answer the ano po. Tama po, last July we had a meeting with Sir Ronald regarding po sa mga various complaints with respect to a particular TNC. I think nakapag-submit na po ng answer si Move It. And ano po nakalagay doon sa answer na Move It? Na bakit silang overboarding ng 10,000? Actually, Mr. Chair, yun po kasing answer na marami po kasing issues, and yung answer po ng Move It, if I may just furnish a copy kasi medyo marami pinag-isa-isa pinagsama-sama na Pero po you should nila have yung analyzed it and you should have after analyzing it, then at least masabi mo na saan ngayon kung ano talaga ang reason ba't silang overboarding. Why were they allowed? Basically, then what did you do to stop it? Basically, yes, Mr. Chair. Was there any sanction given? As of now, wala pa pong Bakit wala? resolution. So bakit walang resolution? Gaano katagal na to? Yes, Mr. Chair. I'll have to confer with Sir Ronald if we have kung nagkaroon po kami ng conversation, if he wish to reply to the answer. No, sir. Pinapahaba mo. Pakisagot Yes, sir. ng tanong ko. Ano pong ginawa niyong solusyon, action, dito po sa sinabi ni Sir Ronald na nakarating naman sa inyo, nagmihiring pa kayo sa LTFRB tungkol dun sa overboarding na more than 10,000. Oh, so anong ginawa niyo nung malaman niyo na meron palang ganito overboarding, sobra-sobra yung Move It? Ano ang ginawa niyong action? Sa ngayon, Mr. Chair. No, hindi sa ngayon. Ano ang ginawa niyong action? Isang tanong, isang sagot, sir, please. We have already pinoint out na po namin sa Move It yung issue of overboarding. Ang position po ng Move It is that wala pong black and white as regards sa capping. Hindi, alam niyo naman na nag-overboarding na. Sobra na eh. So, ang gusto ko malaman, ano po yung ginawa? Pinaikot mo ako, sir. Come on, sir. Mr. Austria. Hindi ako pinanganak kahapon, okay? Baka ikaw, kanina ka lang pinanganak. Kasasabi ko lang na pinag-usapan niyo sa LTFRB na inaamin niyo na merong overboarding na 10,000. Ayan sinasabi nga ni Mr. Donald. Ano ang ginawa niyo? Anong hakbang? Meron bang naparusahan? Meron bang nasanksyon? Meron bang namultahan? Etc. 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 Ganun lang po yung sagot. Mr. Chair, may I now be recognized? Go ahead, Attorney. Knowing what happened, may I ask the Chair to give me 1 week to review the file, and if warranted, I promise you, Mr. Chair, the necessary sanction will be imposed. Thank you. So, I'll give you 1 week. 1 week is when? Of course, Mr. Chair. That would be, if today is Tuesday, that would be next Tuesday, Mr. Chair. You'll have our report with the appropriate recommendation for the appropriate sanction. Thank you. Yan ang gusto ko. Thank you, Mr. What's your again, Sir Ronald? Ronald Gustilo po. I salute you, sir. See, kung hindi pa Thank you nagsalita po. si Ronald, hindi pa natin maangkat itong mga baho rito. Sino pang gusto magsalita? May gusto expose na baho. Mr. Jopet Season? Wala pong expose, sir. Si Jopet Season po, sir, dating chairman ng Quezon City Tricycle Franchising Board at nagbibigay representasyon din po sa Batasan Toda at Luzon Toda. Yes, sir. Kaya po, manifestation lang, sir. Position po natin tungkol dito sa pinag-uusapang batas na MC motorcycle taxi. Yung mga bilanggit po ng mga kasama natin sa Toda, sinusuportahan po natin yon at mas naipresenta po nila ang posisyon kesa po sa aking ipipresenta kaya sumisegundo po kami sa posisyon po nila. Ngayon po dun sa proseso, nakita po natin bilang dating chairman po ng franchising board, alam po natin na mas alam ng local government unit ang sitwasyon sa baba, lalong-lalo na sa tricycles. Kung ang pagbabasihan natin ng route measure capacity ay yung 633 na respondents, na tulad po na sinabi niyo, hindi po sapat yon, sir. Pagka po sa local government unit, mabibilang po niyan kung ano ang pangangailangan talaga sa baba. Kaya po sa aking palagay, sumisigondo po ako na magandang ma-devolve na rin po ang pagbibigay ng prangkisa sa local government units para po matutukan, para magkaroon ng record. Kita po natin, medyo nahihirapan po ang LTFRB na makakuha ng record at ma-monitor ang pangyayari sa baba. Kaya po sumisigondo po kami dun sa devolution at kung hindi po kaya sa framework, baka naman po pwedeng makonsulta yung ating local government. Mr. Season, gusto ko yan, magandang idea yan. Pero sagutin mo na itong katanungan ko dahil hindi naman lahat, meron ako tatanggap na reklamo kapag dinevolve, katulad yung ganung responsibility, yung pagbibigay ng prangkisa sa LTFR, sa local government.
kino-corner ni Yorme, kino-corner ni Vice, kino-corner ni Councilor, ibibigay doon sa kanilang mga kaibigan, kamag-anak, o paano yon? Ang kagandahan po sir sa local government unit, umuupo po ang representatives ng TODA sa franchising board. Okay. Hindi po tulad ngayon na tinanggal Hindi, po siguro po sa ang- inyo, sa Batangas, hindi. Pero may mga lugar na ginagawa. Hindi, wag niyo po akong gawin sinungaling dito, Honorable Councilor. Nangyayari yun sa ibang lugar. Siguro sa inyo wala. O I don't know kung talagang wala. Pero marami ng lugar na napupunta doon sa local executive na napapaboran yung mga kanilang mga kamag-anak, kanilang mga kaibigan. Hindi maiwasan yun. Di ba? So, yun yung dapat itakal din natin. Sige, pahig ako sa ma-devolve sa LGU. Pero pag-aral mabuti na para ma-protection na naman talagang masiguro na maayos yung pamamalakad at hindi yung maging hausyaw-hausyaw lang. Diba? Okay. Mr. Chair, paalam ko lang po sa inyo, may Magna Carta for Tricycle na po na nakapasa na po sa Kongreso. Magna Carta for Tricycle Driver. Dahil nga po umangal kami na napupoliticize kami. Inaantay na lang namin po ang pag-transfer sa inyo. Ito po Sige, ay abangan ko po approved yan. na po doon. Okay, abangan ko po yan kasi sasaluhin ko po yan dito sa Senate. Opo, salamat po. Thank you po. I move that he be recognized. Senator Raffy Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Good sponsor. I'd like to put it on record that I fully support the budget of the BB and PDEA. However, I have some few clarificatory questions, which are very basic, and I'm sure it's very easy for the good sponsor to answer this, being a veteran law enforcement member. My first question is about doon sa tinatawag na drug watch list and order of battle. Paano po nailalagay sa listahan ang isang tao doon? Your Honor, it started from the barangay level. The information was collected from the barangay level, then binabalidate up to the municipal level, provincial level, regional level, hanggang sa nabuo yung watch list at the national level, Your Honor. Okay. So meron ho bang pagkakaiba sa listahan ng mga drug user versus drug pushers? Yes, Your Honor. May separate list po yan, yung mga users at saka yung pushers. Okay. But sometimes, nakakategorize sila. Pero sometimes may isang tao na he's a user at the same time, a pusher. So kasama siya sa dalawang listahan doon. User na, pusher pa. At meron din po ang PDEA listahan ng mga supplier at manufacturers. Yes, Your Honor. Okay. The reason I asked that, Mr. President, the good sponsor, years ago, ilan ng mga napunta sa aking mga complainants na nailagay ang pangalan nila sa drugs watch list samantalang malinis naman sila. So ang duda nila, meron silang kapitbahay o merong galit sa kanila na may connection sa barangay, sa law enforcement, kaya inilagay ang pangalan nila doon. In some cases, in the past, may napapatay pa dahil dyan. So paano pong maiwasan natin na mangyari yan ulit? Your Honor, if kung nangyayari daw yan noon, right now, mahirapan na daw mangyari yan dahil all law enforcement agencies involved in anti-drug operations are strictly comparing notes at binabalidate nila. Noon, posibleng mangyari yan, pero ngayon, mahirap na daw. Dahil nga, ang validation process ay periodic at palaging ginagawa, Your Honor. So halimbawa po, Mr. President, baho sa barangay at sabihin natin officials ng barangay at meron siyang galit na tao sa kanilang barangay. So ilalagay niya sa listahan yung isang taong yon and then may connection siya sa PNP at ibabalidate yung sinabi nung taga-barangay na naglagay sa listahan ng kagalit niya. And so my question then is, what degree of proof ang kailangan para ma-ensure na yung ginagawa nitong barangay official na ito dahil galit lang siya sa isang tao ay hindi makakalusot at hindi dumating sa hindi kanais-nais, which is ma-raid yung bahay niya, mahuli siya, maplantahan siya, etc. Kasi in some cases, siguro alam niyo po ito, sponsor, marami sa mga kababayan natin, especially yung mga mahirap, na napagdidiskitahan, hinuhuli at alam naman natin, wala sila talagang kasalanan at pinaplantahan. We understand those unfortunate incidents, Your Honor, pero as of now, the PDEA Director General is giving us the assurance na mahirap na daw yan mangyari ngayon because
management of the watch list. This is identification and validation of individuals involved in the illegal drugs and formulation of PDEA, PNP certified BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council's watch list. This is for the purpose of identifying individuals to be recommended for appropriate intervention programs such as treatment and rehabilitation of persons who use drugs and reformation program for qualified posers. Posibleng mangyari yan talaga, Your Honor, kung may mga tao na may masamang intensyon na magbigay ng wrong information doon sa PNP or sa PDEA para yung kalaban ba niya sa negosyo, kalaban ba niya sa politika, or na gusto niyang maisama sa listahan, posible yan, makarating yan doon, pero with a very stringent validation process being conducted by these agencies, PDEA, PNP, local government units, and the barangay and the municipal drug abuse councils, baka mahirap na yan mangyari ngayon, Your Honor. So, thank you, good sponsor, Mr. President. So, yung listahan ng PDEA at ng PNP pagdating sa drug watch or order of battle, magkapareho or in some ways magkaiba? Yes, Your Honor. Magkaisa na po yung listahan dahil kinukonsolidate nila, nagko-coordinate sila palagi, yung NBI, PNP at PDEA, iniisa na yung listahan. And we are no longer using the term order of battle, Your Honor. Watch list na lang yung nakalagay doon sa Drugs watch list na. Kasi in the past, sikat na sikat yung salitang order of battle. Military term yan. Pag nilagay ka doon sa listang order of battle, delikado ng buhay mo. Yes, It's either Your Honor. mapaplantahan ka at makukulong ka or sementeryo. Yes, Your Honor. So ang sa akin lang po kasi, gusto ko lang maiwasan na yung mga inosente, of course, galit po ako sa droga, tulad natin lahat dito, sana yung mga maliliit nating kababayan, yung mga talaga inosente, hindi mapagplantahan, mapagbintangan at makulong dahil sila ay napagdiskitahan lamang at sila ay nasa kulungan. And I'll tell you, it's a fact na napakarami mga kababayan tayo dyan sa city jail na nag-aantay ng kaso nila ma-resolve na inosente, believe it or not. Napakarami yan, and you know that the good sponsor. Number one, pinantahan sila. Number two, wala silang pampiyansa. Number three, mahirap sila. Yun yung tatlo, kaya hanggang ngayon nabubulok sila sa city jail. So, having said that, sana maging careful ang ating mga taga-PDEA, law enforcement, sa pag-qualify ng isang taong whether he's a drug user, drug pusher, or not. Para naman masarap po yung mga inosente doon sa mga talagang totoong mga pushers. Now, nagsusuto ba ng body-worn camera ang mga PDEA operatives tuwing sila po ay pupunta sa field? I mean, at 100% rate. Kasi sa PNP, sa 10 na gagawa ng operation sa field, yung isa salamat kung meron, tapos sira-sira pa yung camera at hindi pa umaandar. Sa PDEA, hindi ba ganon? PDEA has a 100% body-worn camera to all its operatives during anti-drug operations, Your Honor. 100%. 100% complete. Very good, excellent. It's very nice to hear. Now, yung pong mga nakukolekta na ebidensya ng mga operatives sa field, saan po dinadala yun? Saan po ini-store? We have evidence custodian, Your Honor, na nagtatago sa mga ebidensya, provincial offices, regional offices, Your Honor. Doon po nakalagay yung mga nakatambak yung mga ebidensya. Okay. Gaano ka-secure po yung evidence room, kung tawagin if you will, na masiguro hindi po malulusutan yun, meaning wala pong mga loko-loko sa PDEA ang kukuha ng ebidensya doon, makakuha ng ilang droga doon para i-recycle tulad ng ginagawa ng ilang taga-PNP na nababalitaan natin. Pwedeng recycle or pwedeng gamitin mismo, Your Honor, pwedeng gamitin mismo. Mga drug abuser na mga tao. So how secured? Security measures in safekeeping evidence. Installed the following for safety and added security. CCTV cameras inside the evidence room and its vicinity. Fire extinguishers with proper labels and instructions of use. Metal grills were installed around the facility. Double doors were metal instead of wood. The doors were secured with 3 sets of locks which are in the custody of 3 authorized laboratory service key holders, such that the absence of a key holder makes access to the evidence room impossible. Biometrics will also be installed outside the evidence room to control access to the facility. So, napaka-secure na po yung kanilang
evidence room, Your Honor. Dahil tatlo may hawak na susi. Kung hindi present yung tatlo, hindi ma-open yung evidence room. And so chances are na yung tatlo, hindi yan magkakaisa na gumawa ng kalokohan. May mga, mga safety features na ginagawa, kaya hindi sila magkakaisa. Thank you, Mr. President, Madam Sponsor. Good sponsor. Now, pagdating po dun sa pagkukolekta ng mga ebidensya sa field o inukuha ng mga ebidensya sa field, up to the point na yun po ay ilalagay doon sa storage room, ano pong mga procedure ang ino-observe para masiguro, for example, may nakuha silang 1 kilo sa field at pagdating po doon sa storage room, 1 kilo pa rin papasok na wala pong nangumisyon o nag-cut ng kalahating kilo on the way? Your Honor, according to the PDEA, the chain of custody of evidence is strictly being observed by every operatives of PDEA, Your Honor. Wala ho bang third party? Kasi kung mga PDEA, sila lang, pwede po magsabuatan yon. Dapat po may third Your party. Honor, always during operations, we seek the presence of local government officials, members of the media, as witness in the conduct of our operations, as required by law. So sila yan mismo, yung mga taga-media, mag-iingay yan kapag meron sila na-obserbahan na mga ginagawang hindi maganda, yung mga operatiba natin sa field, Your Honor. Lalong-lalo na yung mga sinatawag natin na savings, mabubulabog yan dahil mayroong outsider coming from the media and coming from the local government o barangay na magbabantay na ginagawa nila, Your Honor. Thank you. Thank you, good sponsor. Ang ibig ko rin kasi sabihin, the good sponsor, Mr. President, yung bang pag-transport ng ebidensya from point A, doon sa field, to point B, doon po sa storage room, na-observe ng hindi lamang ng mga taga-PDEA, kundi third party, alam mo, taga-media, na yung 1 kilo na na-collect sa field, dapat 1 kilo din ang pumasok at yun din po yung mismo, yung mga droga na yun ang talagang nakuha at exact na timbang pa rin. At same pa rin ang laman nung, kung yung po ba yung mga sachet, yung po ba yung supot, etc. Kasi Your pwede Honor, magkaroon ng switching eh. mahirap talaga daw na pakialaman yung pag namarkahan na dahil the inventory is right there at the crime scene. Pag gawa ng inventory doon sa crime scene, namarkahan yan kung ilang pounds, ilang grams yan, pagkarga doon sa evidence van, papunta doon sa evidence room, ay sigurado yan na pagdating doon, the same pa rin. Kasi sine-check naman nung mag-receive na evidence custodian doon sa evidence room, kung anong nakalagay doon, kinikilo, tinitimbang niya uli doon pagdating, Your Honor. Kaya mahirapang galawin ng mga tao. Meron ding nagbibideo, mga pictures, kaya sinisiguro natin na hindi nila matamper yung evidence, Your Honor. Okay, thank you, Mr. President. Good sponsor. Now, let's talk about destroying the drugs. Kapag natapos na po yung kaso sa korte, I would assume na yung mga drugs na yun ay kailangan i-destroy. Paano po yung destruction process na ginagawa? The procedure of destruction, Your Honor, goes this way. First, we have to secure court order for the destruction from the court or written order from the Director General PDEA. If there is no case filed, Number 2, take pictures of the evidence. Number 3, reweigh the evidence. Number 4, re-examine the evidence. Number 5, take representative samples pursuant to the provisions of Board Regulations Number 1, Series of 2002. And number 6, burn dangerous drugs using thermal method. Okay. Yes, I understand. Now, doon po sa burning na proseso, sino-sino po ang present at nag-observe para masiguro na yung mga sinusunog ay yung pa rin po yung mga drugs na nanggaling doon sa storage na may court order na pwede na i-destroy? Your Honor, the witnesses prescribed by law, accused or counsel for the accused, DOJ representative, media representative, elected public official, and civil society group cannot proceed to the destruction site at a short notice. Moreover, the said witnesses cannot proceed to the destruction activity on an almost daily basis. So, but still, pinagsisikapan na ito, lalong-lalo na yung destruction ng malakihan, Your Honor, nire-require talaga na yung presensya nito mga tao na ito. Okay. Thank you, Mr. President. Good sponsor. Ano pong ginagawa ng PDEA na para masiguro yung monitoring ng kanilang mga agent na hindi mapasok sa
pagbebenta ng illegal na droga or mismong sila ay gumagamit na pala ng droga? We have continuing counterintelligence efforts, Your Honor, meaning we are monitoring all our personnel as far as their daily activities is concerned. And yun naman sa paggamit ay nagkakaroon tayo ng mga random drug testing to our personnel from time to time para mahuli yung mga gumagamit. Lalo na yung mga suspected na tingin natin ay gumagamit na, we require them to undergo a drug test, Your Honor. Thank you. So far, ilan na po yung mga PDEA agents ang natanggal sa trabaho, nasibak dahil sila po pala ay later on, they were found out to be drug users na? Your Honor, our data here for internal cleansing data, calendar year 2011 up to October of 2024. Dismissed, we have 96 PDEA agents. Suspended, 164. 96 and 164. So ito po mga PDEA agents na nakitaan or napatunayan na sila pala ay later on ay gumagamit na ng droga. Yes, Your Honor. Okay. So na-determine ng PDEA the reasons bakit nangyari ito. So ano po mga programa ginagawa ang PDEA na para ma-ensure na hindi na maulit to? Of course, sinabi nyo may mga random drug testing. Wala ho ba kayong ginagawang studies bakit ang isang PDEA agent ay nalululong sa droga at na-involved sa drug trafficking? At yung mga follow-up question, yung mga po na-dismiss na binanggit nyo ng mga numbers, na-dismiss sila because are they drug users, drug pushers, o naging drug suppliers na rin? Your Honor, bihira na po tayo nagkakaroon ng solid PDEA personnel na nag-operate, Your Honor. Most of the time, pag nag-operate ang PDEA, it is together with other law enforcement agency like PNP or NBI para mas maiwasan yung mga kung may plano silang gumawa ng kalukuhan, Your Honor, may counter-checking among and between law enforcement agencies. Thank you, good sponsor. Last Your question. Honor, last question? Sunday, so operatives. Can I have 1 minute break, Your Honor? Siya lang ako sa 1 minute break, yes. Senator Tulfo. Thank you, Mr. President. Good sponsor. Out of the 95 dismissed, 164 suspended, 4 fined, 103 admonished from 2011 to 2024. Ilan po doon ang dahil sa drugs? Lahat, Your Honor, yung 22, puro drug-related ito. Lahat doon? Napakarami. Positive sa drugs. So, suspended, 164 positive sa drugs to. So, when suspended, so naibalik sila. And admonish, 103. Pag drug-related, Your Honor, dismiss kagad, tanggal. Hindi pwede yung suspension. Itong mga suspension na ito, mga minor administrative violation siguro, Your Honor. Okay. So itong 95 ang dismissed. Yes, Your ang Honor. involved sa drug kasi 95. Kung sila na ibalik. Hindi na ibalik. Okay, great. Now let's talk about the reward system, Mr. President, good sponsor. Paano po yung procedure sa pagbibigay ng reward? Ito ho ba I would assume ay sa mga tipster? Your Honor, there are two kinds of reward system. One is for the tipster, yung informant, nagbigay ng informasyon na nag-positive, yung operations. At pangalawa, yung mga lumen, yung mga operative mismo, AFP, PNP, PDEA, lahat binibigyan ng
monetary reward, Your Honor. Okay. Kaya ko po natanong yan. So, paano po natin malaman na yung binigyan ng reward ay kapitbahay lang pala ng isang operative at siya naman talaga ang nagtrabaho kaya natumbok niya yung isang, say, drug den, and then after na matumbok niya, sabi niya, para kumita ko rito kasi kung idideklara niya siya ang nakita, ibibigyan siya ng medalya versus kung sabihin niya may tipster siya, magkakaroon pa siya ng pera. So ang gagawin niya, tatawag siya ng kapitbahay niya o kainuman niya, pre, tatatakol naman yung mukha mo eh. Papalabasin ko na lang ikaw ang tipster ko at mabibigyan ka ng milyones. So paano natin masiguro na hindi po nangyari yun sa PDEA? Your Honor, merong board po na nag-deliberate dito sa mga bibigyan ng reward. Hindi lang po ito, ang board is not purely composed of PDEA officers, but merong taga-academ, merong taga-religious sector, may business sector. There are 4 sectors being represented here, Your Honor, aside from the law enforcement. Dalawa from the business daw, Your Honor. So sila po yung bibet ng nagkakandak ng vetting process doon sa mga tatanggap ng rewards, Your Honor. At kasama doon sa pag-vetting is to see to it na hindi ito hausyaw na tao, personality na ginamit lang ng pulis para ultimately yung reward mapupunta lang din sa pulis. Mga civilian po ito, Your Honor. Hindi po makalusot yung mga diskarte ng mga law enforcement na gano'n na scheme, Your Honor. So ibig sabihin, from the very start na dinedevelop ng kanilang informante, yung isa pong pinaproject nilang say drug den, nakalista na po yung pangalan ng informante yon hanggang sa naging positive yung pag-raid at naging successful doon halimbawa sa drug den, saka ibigay reward dun sa informante yon dahil siya yung nasa listahan from the get-go mula sa umpisa hanggang sa naging successful yung pagkahuli o pagka-raid ng isang drug den na pre-project. Not necessarily, Your Honor, yung pangalan niya mismo makuha, malista. But from the very start, the fingerprint of that tipster is already being taken from him. Hanggang sa matapos, the same fingerprint pa rin yung ginagamit para pag-claim ng reward. Kasi there are instances wherein informants, yung tipsters, ayaw nila mabulabog yung kanilang identity. So hanggang kuwan lang tayo, yung right thumb fingerprint, Your Honor. Okay, hindi po ako namimalosa po, good sponsor, Mr. President. Yeah, but the handler, of course, the handler, Your Honor, kilala niya yung tao, yung handler. Aside from the fingerprint, personal identity niya, kilala ng handler. Kunyari, si Mario, isang PDEA agent, at meron po siya na-discovery na isang malaking bahay ng supplier, drugs. Alam niya na yon. Dahil, siyempre, sa kanyang experience and all. And then sabi niya, maging successful ang pag-grade ko rito. Ito ay magbubunga. So tatawag siya ng kanyang kapitbahay at ipapa-fingerprint niya para sabihin niya na kapag ito ay naging successful, ikaw ang sasabihin kong informante ko rito para kumita ka, hati tayo sa kita. Yun po ibig sabihin. So paano natin maiwasan na mangyari po yun na talagang legit yung informante, talagang nagbigay siya ng tamang informasyon at hindi nakihati o nakikomisyon lamang yung PDEA agent. Your Honor, during the deliberation of the rewards, ay mahuhuli po yan dahil sa interview portion. In-interview, although hindi pinapakita yung mukha, in-interview siya at malalaman ng mga members ng board kung ito ay drama-drama lamang or kung lang ito, scripted yung kanilang papel doon sa drug bust na yun, Your Honor. Malalaman po, Your Honor. Okay, thank you, Mr. President. Good sponsor. Now, nais ko palang pasalamatan ng PDEA kung hindi ko pa kayo napasalamatan nung gumawa po ako ng surprise visit sa mga bus stations at sumama po ang ilang PDEA agents at nag-conduct ng drug testing at isa nga doon naging positive. Now, doon po sa drug testing, ano po yung nahuli doon? Is it shabu lamang? Kasama ba doon yung cocaine, marijuana? Your Honor, yung test kit na ginamit doon sa request mo na testing ay 4. Shabu, marijuana, cocaine, ecstasy, Your Honor. Pwede daw magiging 6 or 7 pero mas mahal. Mahal yung test kit na yun kung i-cover pa yung ibang types of drugs. Pero sa atin, yung pinaka-prevalent na drug abuse is
by the use of shabu, marijuana, cocaine, and ecstasy, Your Honor. Okay. Marijuana, cocaine, ecstasy, and shabu. Yes, Your Honor. Isang kit lang yun, pero all those four substances can be tested and can be found out kapag ikaw pa Ecstasy, kasama po yung ecstasy. Kasama, Your Honor, ecstasy. Eh, paano po kung heroin addict po yung na-test? Wala. Hindi kasama doon sa apat. Hindi kasama? Hindi kasama sa apat, Your Honor. Paano kung PCP addict siya? Hindi rin kasama, lusot siya. Paano kung codeine and morphine addict siya? Lusot din siya. Pinoprofile daw, Your Honor, yung idadrug test natin. Halimbawa, malaman sa kanyang background na yung kanyang involvement ay nandoon sa ganitong klaseng drug. So, yun ang gagamitin po na test kit. Mahirap po yung profiling. Kailangan po talaga yung scientific science. So siguro po, sabi niyo may kamahalan, baka pwede tayo mag-invest na yung 7-panel coverage na doon sa lahat na nabanggit ko. Especially kung ito po ay mga taong may kaya sa buhay. Yes, Your Honor. And even the follicle test that you've been advocating, Your Honor. Yung hair follicle test, yes. Follicle test. Hanapan po natin ng budget yan. Na sana po magkaroon tayo ng... Ay, still being developed, Your Honor. Development of hair follicle drug testing, 13 million. So they developed na ito, Your Honor. Billion o million? Million. 13 million. Mura lang. Mura lang, Your Honor. Sige po. Development stage ba, Your Honor? Hindi pa alam, baka later may additional na gasto pa ito. With the indulgence of the Senator Tulfo, is there any private hair follicle center here in Philippines? Right now, Your Honor, we have the high precision diagnostic laboratory, pero pag hair follicle testing daw, Your Honor, dinadala pa sa abroad. Doon pa tinitest yung sample. So you will know the results by how many weeks or how many months? Average 2 weeks daw, Your Honor, yung hair follicle test. Doon sa private? Doon sa private. Alright. So wala pa tayo sa sa Sir? government agency, wala tayong we do not have any hair follicle testing center. Right now, Your Honor, for the information of the body, wala pang na-accredit ang DOH ng hair follicle testing center o laboratory dito sa Pilipinas. Alright. So wala pa. Magiging first pa itong dinedevelop ng PDEA pag ito yung naging successful. Thank you. Senator Tulfo, thank you. Thank you, Mr. President. Now, good sponsor, dumako tayo dun sa mga dredging vessels. During my last hearing sa Public Services, tinanong ko po yung DOTR and even the Bureau of Immigration and Coast Guard, pag may dumating na foreign vessels na gagawa ng dredging dito, sometimes from China, tinanong ko sila kung anong klaseng inspection ang ginagawa nila na para masiguro na walang droga may papasok. So, sila daw ay umaakyat doon at gumagamit ng K9. And then in-inspection po yung maleta. Wala ho bang presence ang PDEA doon para kapag halimbawa may naamoy yung aso na kahinay na lang, suspected drugs, agad-agad ang PDEA ang gagawa ng confirmation because they're the agency na may capability makapagsabi na kung drugs ba yun o hindi. Hindi yung Coast Guard. Right now, Your Honor, wala talaga. Wala silang presensya doon sa nagbo-board sa vessel na nag-inspection. Purely custom. Wala ho ba kayong balak na makipag-MOA sa DOTR para ma-involve po kayo sa pag-aakyat sa mga barko na gagawa ng dredging dito? And these vessels came from countries na suspected source of drugs coming to our country. We will coordinate, Your Honor. Sa ngayon, wala talaga. So, but we are interested on that subject and we will coordinate with the OTR. On a weekly basis kasi po, marami dumarating dito ng mga vessels from other countries to do dredging at malalaking barko po ito at marami po mga crew dito. So pwede pong isiksik yung mga supot-supot o saku-sakong drugs kung saan yan, sa engine, sa ilalim ng kama o what have you. So kung may kasamang PDEA at Coast Guard, magsanib puwersa, masiguro na 99% na pumapasok ay walang drogang karga, hindi makakalusot yung droga papasok ng ba. Yes, Your Honor, it's very possible to happen, but right now we are planning to coordinate with kung anong agency yung nagko-control ng mga dredging vessels na yan para makasama ang PDEA sa boarding party
to conduct the inspection. Okay. Last na lamang po. Mr. President, good sponsor. May presence po ba ang PDEA sa Bureau of Customs compound? Yes, Your Honor. Ano po yung ginagawa ng PDEA doon sa Bureau of Customs? Ano po yung kanilang mga duties and responsibilities sa loob po ng Customs compound? Your Honor, the presence of PDEA can be observed in the airport and the NAIA airport and the MICP. Kasama po sila doon sa interdiction team with the PNP, Bureau of Customs, NICA, and PDEA. Aviation Security of the PNP, Your Honor, kasama po sila doon sa interdiction team para mag-search ng mga parcels na dumarating. Okay. Kasi sa Bureau of Customs, Your Honor, may tinatawag na X-ray. Okay. Yung dadaan sa yellow lane and red lane, yun yung nafa-flag down na possible may problema. Especially kung ito ay galing sa mga bansa, itong container na ito, na hotbed ng drugs. So, dapat, ibig sabihin, nandun yung PDEA na randomly magbukas ng mga container at gumamit ng K9 para amuyin yung mga kargamentong yun. Yun po ba yung ginagawa na ng PDEA? At kapag ginagawa, bakit po nakalusot yung magnetic container na kilo-kilo, daan-daang kilong shabu? Meron. Your Honor, pagdating kasi dyan daw sa yung portion na yan, it's a purely customs area and sila po ang nasusunod dyan. The only thing that PDEA can do is to be there once their presence is requested by the customs. Hindi po sila na on their own papasok doon sa custom zone at maghanap randomly ng target, Your Honor. Kailangan talagang dadaan pa sila sa customs authorities for coordination purposes. Exactly. So, wala bang balak ang PDEA na makipag-MOA sa Department of Finance, the DBB and the Department of Finance, kasi yung Customs is under Department of Finance, para maobliga yung mga taga-Bureau of Customs, payagan po yung mga taga-PDEA na magkaroon ng presence sa loob ng compound nila for the purpose of looking out for drugs na possible na na-smuggle papasok na bansa. We will try to coordinate with the Department of Finance, Your Honor. If it is feasible, we will try, Your Honor. Maganda po talaga yan. Maganda po talaga yan. Kailangan talaga yung proactive approach pagdating dyan. Hindi yung nakatambay nga ang PDEA doon sa loob ng MICP or sa loob ng NAIA, pero maghihintay lang kung kailan kailan itatap yung services nila by the Bureau of Customs. Dapat on their own sana, kung pwede, meron na information na narinig, na natanggap, na itong particular container ba na ito, posible itong may laman, dapat on their own, kaya na nila kagad umaksyon. Pero as said, Your Honor, we have to go through the customs authorities. So, yung suggestion mo, Your Honor, is being considered seriously by PDEA. Thank you. Last naman talaga, sponsor. 41.3% of first-time drug users were between ages 15 and 19. 1 in 3 students in the 12th grade experience using marijuana. Alam mo ba ito ng PDEA? At kung alam ng PDEA ito, ano pong ginagawa ng PDEA at meron ba kayong mga programa para ma-address ito? Thank you. Your Honor, that data came from DDB, and the DDB is strengthening the education, advocacy, civic awareness by strengthening the drug education program in the schools. And the establishment of special drug education centers at the community level. Thank you, Mr. For President. out of school youth. Thank you, Mr. President. The good sponsor. Thank you very much. Thank you.
natin na ginagawa niyo po lahat para maibigay po kung ano yung napag-uusapan ninyo. Kaya kung nagulat po kami sa aming sila, noong narinig po namin na marami pa po palang hindi pa naibibigay ang gobyerno sa mga napag-usapan po ninyo at napagkasunduan. Kaya po ako po ay nakiusap kung po pwede po ma-educate po kami kung ano pa po yung mga bagay na dapat po namin iharap po gobyerno, kung ano yung mga pagkukulang kanila. Bilang inyo pong mga senador, kayo po ang nagluklok dito sa akin, kami po ay hanggang makinig po sa inyo. Kaya bilang panimula, ibibigay ko muna po, siyempre, nakaugalian na po namin na ang magsasabi po at maglalahad ng pangalan ng mga panauhin ay ang aming pong committee secretary, binibining mahina. Pero ngayon po nakiusap po ako sa kanya na ako po sana ang magbabanggit sa mga pangalan po ng ating mga bisita. Kaya una po sa ating pong mga panauhin pandangal, ang aking pong idol, Minister Muhakhir Iqbal. Assalamualaikum po, Minister. MP Sheikh Ibrahim Ali. Salamat po sa dua, Sheikh. Minister Attorney Raisa Jajuri. Waalaikumsalam. MP Ali Salik. Assalamualaikum po. Engineer Muhajirin Ali, Assistant Senior Minister. Miss Jukra Abdul Malik. Miss Marifa Agar. Ba't nandyan po kayo? Okay po. Miss Consuelo Castillo. Wala po siya. Minister Engineer Aida Silungan. Deputy Minister Hashim Mantikayan. MP Deputy Speaker Lanang Ali Jr. Salam. MP Baileng Mantawil. Salam. Love na love po kayo ni Sister Shamira. Talagang ramdam na ramdam ko po. Alhamdulillah. Amir Dodo. Aba, pangalan ko sa pelikula to. Benhar Abdul Karim. Alaikum salam. Utol kong hudlom yan, brother. Executive Director Anwar Alamada. Alaikum salam. Activity Secretariat Commissioner Nasiruddin Dunding. Director Attorney Nabila Muhammad. Engineer Ibrahim Hussein. Kaming opo. At siyempre po, hindi ko naman po kailangan ng ipakilala si Sister Samira Gotok. Baka may gusto kang sabihin, Sister. Assalamualaikum. Alhamdulillah. To my BTC family and now the BTA, my honors to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 months before Ramadan, may the blessings of Allah be on us. This very vital consultation. Salamat, Senator Samira. Doon namin yan araw-araw, Sister. Po, sa akin po ang akin pong COS, Attorney Philip Horado. Good morning po. Welcome po dito sa Senate. Para po mag-umpisa tayo, umpisahan po natin sa amin pong, siyempre po, natapos po kami sa usapan ni Minister Iqbal. Doon po sa mga bagay na hindi po naibigay pa. Okay. Nandiyan na? Okay. MP Attorney Mary Ann Arnado. Ma'am. Apo, pasensya ma'am, hindi ko nabasa, medyo malabo na yung mata ko. Apo. Ito pong sa 8 elemento, sabi, kakamustahin ko muna po yung normalisasyon kasi kasama po yan doon sa paksa namin nung nag-usap po kami sa aking tanggapan. Dito po kami na-stuck. Sabi ko po, ano po ba itong 8 elemento ng normalisasyon?
Kasi pagka sinabi po nating normalisasyon, ibig sabihin, normal na. Normal na po lahat. Opo. Tatanungin ko po kayo, mga mahal kong kapatid, normal, pagka sinabi po nating normal, natupad na po ba itong 8 na ito? Una, policing in the Bangsamoro. Sino pong sasagot? Chairman? Walang mic yata si Chairman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The Honorable Senator and Brother Robin Abdulaziz Padilla, Chair of the Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, the Chief of Staff of the Honorable Senator Attorney Madam Bernardine Mahinay, Committee Secretary. Kayong kasama po namin sa Bangsamoro Transition Commission number 2, si Madam Samira Gutok. Sa lahat na nariritong umaga, again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Before we answer your question, please allow us to present our papers in a form of presentation. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po aming Minister Iqbal. Napakaganda po ng inyong presentation. Natungan po kami dito ng aking COS dahil nung huli nating hearing dun sa Cotabato, tinatanong po ni Senator Win Gatchalian, sabi niya, bakit ba gusto niyong gawing Moro province yan? Ano ba ang historical ano niyan? Sabi niya. Hindi natin na ipaliwanag doon. Ngayon po na ipaliwanag yun ng buong-buo. Kaya hihingin po sana namin yung kopya po nung inyong presentation at ifo-forward po namin kay Senator Win Gatchalian. Ngayon po, moving forward, gusto ko po munang balikan. Kasi doon po sa tanong ko, parang nasagot na po lahat ni Minister Iqbal. Gusto ko lamang pong tanungin lang ngayon dahil nandito naman yung nasa amnesty, Attorney Mary Ann Arnado. Okay. Silang dalawa. Oo. Tsaka si Deputy Speaker Lanang Ali Jr. Tanungin ko po, meron lang pong kapapasalang na meron kaming binigyan ng amnesty na pinirmahan ni Presidente. Kasama po ba yung ating mga kapatid na MILF doon? Good morning, Senator. Thank you for giving us this opportunity to be able to brief you about the status of the amnesty. As of now, we are still in the process of submitting our applications. And so far, we have already submitted around 200 applicants coming from both MILF and MNLF. Ang problema po dito ay medyo matagal yung process. Napirmahan natin ang peace agreement in 2014 and up to now ay wala pa rin po tayong amnesty. So yung mga kasama namin even in na mga members of the parliament who are mga field commanders, they are carrying safe conduct pass at ito po yung ginagamit nila kasi up to now hindi pa rin talaga normal yung kanilang buhay dahil they are still in the eyes of the law ay may mga warrant of arrest pa sila. At nakakalabas lang sila because the OPAP issues a safe conduct pass, but they are always at a risk of harassment, of intimidation, of threat of being arrested. In fact, yung mga mayors natin who were recently appointed doon sa special geographic areas, nag-conduct sila ng seminar para doon sa budgeting process nila bilang mga bagong appointed na mga mayors. They were also carrying safe conduct pass. Yung hotel mismo ay ni-raid ng mga elements of the NBI. So very uncertain yung situation ng mga MILF members, commanders and including MNLF without the amnesty. So kung pag-usapan ang normalization, dito po natin masusukat yung normal na ba ang buhay ngayon. Meron na nga sila mga members sila ng parliament
but they are always at the mercy of the government and the local authorities dahil wala po silang hindi pa nabibigay sa kanila yung amnesty. Under the guidelines ay dapat kung under the implementing rules and regulation of the amnesty ay upon submission of the application, yung National Amnesty Commission is supposed to issue yung safe conduct pass na para hindi na sila, while in process yung ang application, hindi na sila matitreten na baka huhulihin pa o i-aresto. Pero up to now, ay hindi pa rin, kahit nagkasubmit na ng application, hindi pa rin naka-issue rin ng safe conduct pass yung mga National Amnesty Commission. So kung usapin po ng normalization, this is far from normal. Nasa very uncertain situation pa rin yung ating mga members of the MILF who have already fully submitted and committed to the peace process. Ganun po, Senator. Maraming salamat po. Noted po, Ma'am Attorney. Yes. Deputy Speaker Lanang Yes, Ali. Opo. In addition to that, Senator, dahil po doon sa opening statement ng ating Honorable Chairman, medyo po sa umpisa ay mabagal ang usad ng usaping amnesty. Sa kadahilanan po, kami po sa MILF ay meron po tayong sinusunod na peace agreement, ang comprehensive agreement ng Bangsamoro. Meron pong proseso ng amnesty ang nabanggit po doon. Sa una, titignan po natin kung yung pong amnesty na ini-implement po ngayon ay alinsunod po ba doon sa amnesty na sinabi sa ating CAB agreement. Yun po ang pinag-aralan muna ng ating peace implementing panel ng MILF. Napag-alaman po namin na hindi po totally alinsunod doon sa napagkasunduan dahil itong amnesty na binigay ng national government ay pasok po lahat ng grupo. Ang MNLF at ibang mga secessionist group sa Pilipinas na kung saan ang ating CAB ay nagbabanggit lang po na amnesty para po sa Moro Islamic Liberation Front. Yun ang una. Kaya nagkaroon po ng medyo mabagal na pag-usad pero napagkasunduan po namin na kaysa mahuli, kaysa walang mga amnesty na MILF, ay mag-proceed tayo kahit paano. So nag-create po ang MILF ng small group or technical working group para po magkaroon ng pag-aaral para sa mga amnesty na MILF. Napagkasunduan po namin na unahin po yung mga nabilanggong MILF. Ang una naming pinuntahan last month, no, a few months ago, ay yung mga kasamahan namin sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. No? Doon po kami nagsimula. Then pumunta po kami sa Muntinlupa para po kunin at i-apply yung mga kasamang MILF doon na nakakulong. Pumunta na rin po kami sa Davao, sa mga penal colonies Davao. Pumunta na rin po kami sa Zamboanga Peninsula, including yung penal colony sa Zamboanga City. At nakasunod po sa aming pupuntahan ay ang sa Lanao, sa Iligan City. Napuntahan na po namin yung sa Sarangani, sa South Cotabato at sa North Cotabato, sa Amas, Kinapawan. Yung lahat po ng MILF na nakakulong dahil po sila po ay naghihintay na po ng magkaroon ng na mahirap po ang kalagayan sa loob ng kulungan. Isusunod po namin na kukunin ng mga pangalan ay yung mga MILF na may kaso sa korte na may warrant of arrest at kasama rin po sila sa dapat na mabigyan ng amnesty. Pero inuna lang po namin yung mga nakakulong dahil mahirap po yung kalagayan at sila po ay naghihintay simula nung napirmahan ng peace agreement 2014. Sila po ay patuloy na nagtatanong sa amin, no, kung saan na po ba itong amnesty na ito. Kami po, kasama po na aking mga kasamahan sa MILF Amnesty ay umaasa at kami po ay nagsubmit na rin ng pangalan at kaya po na aking kasamahan si Atty. Marian Arnado, nagsubmit na po tayo ng pangalan. Naghihintay pa rin po kami ng magandang balita at sana as soon as possible po ay mag-grant ito dahil magkaroon na po, mabigyan na po ng amnesty. Kahit paano yung mga leader muna, Senator, yung mga leader muna ng kasama ng mga MP, no, mga high profile na sinasabi namin, yung mga MP namin, marami po sa mga MP namin ang may warrant of arrest, may kaso, kahit sila po muna ang as part of confidence building measures, mabigyan mo yung mga kasamahan nating MPs and mga high profile commanders ng amnesty dahil nasa third phase na po tayo ng decommissioning. More than thousands na po na decommission na MILF, take note po, pero hanggang ngayon ay wala pa po nabigyan ng amnesty na
MILF. So hanggang dito na lang po, Senator. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Klaruhin ko lang po. Magmula po nung 2014 hanggang ngayon, wala pa pong nabigyan ng amnesty? Senator, wala pa po kahit isang nabigyan ng amnesty. At kaya that is really overdue. At ngayon, umikot na kami, inuna namin yung mga nakakulong kasi doon sila umaasa na merong, especially yung mga matatanda na gusto sana namin kahit yun lang silang mauna. Kaya baka sabihin nila, ang MILF nasa BARM na, nasa gobyerno na sila, nakalimutan na sila doon. So, inuuna talaga natin sila. Pero even that ay wala pa rin, even for humanitarian consideration, hindi pa rin sila nabibigyan ng amnesty. Secondly, itong mga commanders din natin ay syempre kasi sumasama na tayo sa democratic process, ay nag-file na rin sila ng mga candidacy for the local election kasi this is part of the democratic process na transition. Pero they're also under threat. Hindi na rin sila masyadong makampanya openly because they also have existing warrants. So this really curtails the movement and freedom of the MILF members who have already submitted to the peace agreement. Noted po. Meron po kasi akong inggit kanina, naalala ko pa po yan na diniliberate namin sa floor hanggang sa napirmahan. Ito po yung presidential proclamation. Ito po yun okay. Ito po nung nangyari ito nung 24th ng July 2023. Ito po, nag-file po si Senator Jinggoy Estrada. Concurrent resolution concurring with proclamation number 406 of the President of the Republic of the Philippines dated November 22, 2023 entitled Granting Amnesty to Members of the Moro National Liberation Front who committed MNLF to. Nasaan yung sa MILF? Ito yung sinasabi nila. Nasasama sila. House Resolution ng MPs na 1. Okay po, ito po yung kasama nun. Magkasabay po sila. Ay, ibaba nyo nga. Hindi ako sanay sa computer. Pakibaba nyo nga yan. 2002. Yan po, ito po. Concurrent resolution concurring with proclamation number 405 of the President of the Republic of the Philippines dated November 22, 2023 entitled Granting Amnesty to Members of the Moro Islamic Liberation Front who have committed crimes punishable under the revised penal code and special penal laws in furtherance of their political beliefs. Ano pong nangyari po dito, ma'am? Senator, yun po yung proclamation 405 granting amnesty to the members of the MILF and then concurred na rin yan ng Senate and ang Congress. Pero the process po after that is individually you have to apply. Hindi po ito blanket na amnesty na lahat na ng general amnesty, lahat kasama na. So ano po yun? Each applicant ay dapat na may kaso, kailangan mag-apply ka. Nagawa na po yun? Nag-apply na po kami. Meron na kaming mga 200. Kailan po yan na? Naka-apply na tayo, Senator. Pwede po humingi ng kopya niyan? Nasubmit na natin sa National Amnesty Commission. Pwede po ba kaming makahingi ng... We can give you the list po para for your copy. Opo, Yes, para ano po natin yan. As of now, sir, we have already submitted 176 applicants sa National Amnesty Commission. So total po niyan ay 343 lahat kasi pati MNLF ay nag-submit din po sila. May status na po yan? Ano pong status niyan? Yun din ang pina-follow up namin halos everyday sa kanila kasi maraming mga applicants naghihintay pero in process pa rin po yung sinasabi nila. Kami na po magpa-follow up, pahingi po ng kopya. Yes, sir. Thank you, sir. Opo, para maano po tayo dyan sa amnesty. Alam nyo, yun ang isang dapat natin. Minsan, umaasa yung tao. Akala natin yun na eh. Hindi pa pala. Subhanallah. 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 Chief Minister, Minister Iqbal. One very difficult challenge na ma-identify namin yung kabuuan ng mga may kaso. Dahil dun sa mga kaso na file sa mga membro ng MILF, meron tinatawag na June 2. Maybe the lawyer, Attorney Raisa can explain that. June 2, Jan 2, I don't know how to pronounce that. Ibig sabihin, walang pangalan. So that's the difficulty. Na-identify namin kung sino may mga kaso. Of course, yung mga napangalanan, walang problema doon kasi klarong-klaro yun. Pero yung mga John Does, hindi namin alam yun. Anyone can be included in that list.
But maybe Attorney Raisa can you explain with the permission of the good senator? Opo, Ma'am Minister Attorney Raisa. Good morning again, Senator. Well, as exactly described po ni Minister Iqbal, ganun po, either John Doe's or meron lang alias na napaka-common na mga pangalan, alias Abdul. And then, may mga instances po kasi na hindi talaga identifiable. Ang legal standard should be kung may John Doe ka man, dahil hindi talaga identified yung pangalan, merong konting description that would allow you to zero in on some specific person. Hindi yung kahit kailan ay pwedeng maipataw yung pagiging John Doe dun sa iba. So yun po yung medyo problematic sa amin. Wala naman po kasing database ang DOJ to give to us na sino-sino po ba ang mga may warrants of arrest na based sa information, ma-deduce mo na MILF. Not even that. So yung kinukwento po nila na pumupunta sa bawat kulungan, baka kailangan din po namin pumunta sa bawat korte just to get more information as to the pending cases. And even with that, yun nga po, kahit may kaso, pero kung may John Doe or may alias something, we don't even know kung sino po yung makakasama or kasama dun sa kaso na yun na pwedeng mag-apply na sana ng amnesty. So yun po yung baka kaya medyo maliit yung number na 176 because we don't have the complete picture of who have pending warrants against them and who may be qualified to apply po. PNP na talaga. Parang nagdasal lahat, General. Ito po ang aming idol talaga. Ito po, Senator Bato de la Rosa, isa pong malaking kaligayahan po na kasama natin siya ngayon. Dahil matagal po itong nag-aral po sa Marawi. Opo, General Bato, Senator Bato. Opo. Ito po yung, opo. Well, Mr. Chairman, thank you. Good morning. At good morning sa ating lahat. Balitaan ko lang kasi na although consultative meeting lang ito, I situated I have to drop by para makita ko rin kayo. Opo, si Senator Bato. Pasensya na po kayo kung laging general ang tawag ko sa kanya, no? Kasi ano po talagang ako po din ang gumawa din kasi ng buhay ni General Bato. Alam ko po kung paano niya kamahal ang mga Muslim, Allahu Akbar. Kaya meron po tayong isang kakampi talaga din dito. Eksakto naman po, Senator Bato, pagdating po ninyo, ang pinag-uusapan po namin yung policing dito doon sa bar na sinasabi po doon na pwede namang i-waive. Yun po yung kasulukuyan na sinasabi po ni Minister Raisa Jajuri na kasi po ang sinasabi nila na dapat ay inshallah ay makuha po nila yung numero na gusto nila na maging pulis galing po sa MILF at MNLF, makapasok po sa PNP. Kaso nagkaroon po ng delay. Ang nangyari po, itong huli, 400 lang po yung 300, to be exact, 394 lang po yung nakapasok. Ang kanila pong, lahat naman po tayo may wish, di ba? Ang wish po nila sana, may 10,000 po in 5 years. Pero ngayon, 400 pa lang. So lumalabas po, kung ganun po ang tagal, so 2,000 lang lumalabas po yon in 5 years. So short ng 8,000. Ang gusto po nila sana, may paraan po para mapabilis pa. Kasi napakahalaga po noon na ang atin pong mga pulis din, na makikita po natin doon, yan yung alam yung lugar nila at kilala yung mga tao. Doon lang po natin talaga makakamit talaga yung kapayapaan. Yung pulis, kilala niya yung lahat ng tao. So yun po, nandun po kami, Senator Bato. Kaya pagdating nyo, para kang anghel po na pumasok. Dahil yun po yung topic. Thank you, Mr. Chairman. Rest assured that in our future hearings with our committee, Public Order and Dangerous Drugs, I will ask NAPOLCOM, I will ask PNP, the progress of their recruitment in PROBAR. Lahat naman tayo talaga nagde-desire na sana yung police natin sa ating komunidad ay homegrown taga atin talaga, di ba? From the point of view naman sa sa national government, talagang gusto rin ng national government na yung police diyan para maging epektibo, taga diyan talaga. Hindi na kailangan padala pang taga Luzon na para ma-assign doon kasi dapat taga diyan talaga ang ilagay natin. So siguro I will consult with the PNP at saka sa NAPOLCOM bakit ganun kabagal yung kanilang recruitment diyan sa PROBAR. Rest assured,
Mr. Chairman, I will follow that up. Isang ano na po yan, Allahu Akbar. Ano po, ako po talagang, Allahu Akbar. Talagang maganda yung inuumpisa mo ng dua ang araw eh. Biglang, nakausap po natin si Lacan Migs, si Senator Migs Subiri. Ngayon po, dumating din po si Senator Bato. Pag-uusapan po namin mamaya lahat ito. Ito po ay isang bagay na dapat po namin harapin. Dahil sa totoo lang po, ang daming mga pinag-uusapan ngayon na hindi pa pala dapat yun ang pinag-uusapan. Dapat ang pinag-uusapan natin, ito muna, kung paano tayo makakadeliver doon po sa mga ipinangako ng gobyerno sa MILF. So sa ngayon po, hindi ko na po masyadong patatagalin. Kung meron pa po kayong gustong sabihin, handa po kaming makinig ni Senator Bato. Kung wala na po, mag-suspend lang po tayo. Hindi po tayo sige po, Brother Anwar Alamada. Sir, tatapusin ko lang po yung aming share. Sana din po sir yung law enforcement operation po, since na submitted na po ang list ng aming mga applicant for amnesty, sana po magdi-decline na po sila doon sa paghahanap ng interdiction po doon sa aming mga kasamaan po. Kasi po, unang-una, saklaw po sila ng ceasefire agreement. Pangalawa, yung iba dyan, mayroon pang daladalang safe conduct pass. Pangatlo, applicant na po sila ng amnesty. So, hindi na po masyadong magandang tingnan na kasama po sila doon sa ine-operate. Actually, sir, doon sa aming mga datas, marami pong nahuhuli na aming mga kasamahan na hinuhuli po dahil din po sa mga kaso ng aming pagkikibaka noon, further runs of the struggle. Yung iba po nakakalabas na po, inaasikaso namin po sa mga regular courts, pero hinuhuli po sila dahil po doon sa mga kaso na saklaw naman po ng political struggle po namin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ako po intindidong ko po dahil meron din po akong mga kapatid natin na pinasurrender. Ganyan din po ang nangyayari. Opo, kasi nung marami din po akong napasurrender pero hindi naman po sila MILF, nasa kabilang naman po sila, no? Pero ganyan din po pagka hinuhuli, parang magkaiba eh. So surrender sa sundalo, i-operate naman ng pulis. Minsan i-operate ng NBI. Yung gano'n yun po, tama po kayo, merong may lugar na may butas. Opo. Hayaan nyo po, pag-uusapan po namin yan kung paano po namin yun isosolve. Tamang-tama po, nandyan po si Senator Bato. Ako po'y, marami na po akong nakitang ganyan. Kanina po, meron din pong binanggit kanina si Engineer Muhajirin. Totoo din po yun, yung mga, at si Ma'am Raisa Jojuri, yung pong mga, minsan nagkakaparehas sa alias. Meron po kami dito, kawawa, nakakulong ng ilang buwan. Matanda na po. Si Muhammad Said, kawawa po yung kapatid natin na yun, na matanda na po, senior citizen, kinulong po ng 6 na buwan sa bilibid po. Tapos saka lang po na palaya, hindi po namin tinigilan hanggang sa mapalaya po. Pero 6 na buwan na po siyang nakulong. At hindi po siya, yung totoo po na may mga ganitong mga ganap. At pinipilit po natin, Brother Anwar, na ma-solve po ito. Baka may gusto pong sabihin si Senator Bato. Thank you, Mr. Chair. Siguro isang paraan diyan para ma-address natin 'yan, yung National Amnesty Commission during our hearings kausapin natin na meron ba silang local amnesty board doon sa area ninyo, di ba? Dapat once yung nag-apply na, aplikante na yung isang miyembro ng MILF doon sa nag-submit na ng application doon sa local amnesty board at on process na, dapat it should be incumbent on their part na inform yung local law enforcement na ito pinaprocess na namin ito. Huwag naman ninyong habol-habulin at babalik naman ito sa bundok kung habulin ninyo. Nagpa-process na nga eh. So it's just a matter of coordination between the local amnesty board at saka ng local law enforcement ng PNP at ng NBI kung sino bang kasi unless walang ibang motivation yung police na maghabol ng mga may warrant of arrest. Minsan kasi meron ding complainant ba pupunta sa sir, yan may warrant yan yung pumatay ng aking kapatid, ng aking pamilya. Sir, may warrant yan, dapat trabahuin niyo, gumawa kayo ng paraan para ma-implementa yung batas. Parang ganon. Pero unless walang ganon, siguro, pwede naman sigurong mag-usap sila doon ng local amnesty board at saka local amnesty board, saka ng PNP. I-inform lang na nandito na ito, huwag na ninyong guluhin, yung galawin, di ba?
Kaya nga tayo nag-create ng amnesty para we are at peace with everyone. Tapos ngayon, mag-insist pa kayo habol-habulin yan dahil lang on the pretext na meron siyang warrant, ganun. Pinaprocess naman yan. Siguro kulang lang ng coordination. Sige lang, during our mga hearings natin, i-remind natin na, Mr. Chairman. Thank Sir, you, Mr. susugan ko lang konti. Sige po, Brother Anwar. Kasi po layunin natin ma-establish yung tunay na kapayapaan, yung mga agam-agam sa amin na mayroon pang mga discrimination, ganun-ganyan, mabubura. So in few years ago, submitted din mga 2 years, meron silang, kasi yung trabaho po namin bilang ad hoc joint action group, kami po, kasama partner po kami ng PNP sa law enforcement operation po, sa mga communities ng Imaylip. Pag po mayroong mga targets na gusto nilang i-isolate, interdict, susulat po sila sa amin para po ma-verify namin kung membro po namin yung target or hindi. Then, nangyari po na meron silang ipinadala sa amin na sulat na meron silang target na huhulihin. Then, after verification, kasi laman po ng protocol na i-verify po ni Maylip through ADJAG po. So, binigay po namin sa kanila na ito ay aming kasapi. So, nagbigay kami ng compromise pabor na since mayroon itong kaso na frustrated murder, so isinuko po namin through PNP, then inasikaso po namin sa court para compromise na lang po yun. Then nanalo po, in short, nanalo po sa korte yung aming kliyente, mayroon silang dala-dalang provisionary dismiss na issue ng court. Then after a few months ago, ini-interdict na naman ng police at saka army na tapos gi-certify pa namin yun na miyembro ng aming hanay, Imaylip. So namatay. Kasama pa yung mga kamag-anak nila. So hanggang ngayon hindi pa rin nare-resolve yung kaso na yun. So sobrang pahirap po sa Sorry po, brother. Namatay? Ano po namatay. sabihin na inoperate? Oo. Inoperate. Doon yan nangyari sa Maydato Paglas. Oh. So ano po sila? Absuelto na? Sa kaso? Absuelto na. Doon sa local court ng Takurong. Tapos, bakit po sila ni-raid? Ano pong legal basis ng raid? Yun din daw yung kaso na suspected kasi sila na na-dismiss na po, di ba po? Oh, meron silang dala-dalang provisionally dismiss. Kasi after na medyo legal na po ito. Bigyan nila po ako ng sandali lang po. Ano pong nangyari dito? Nag-file po ba kayo ng siyempre dapat meron po kayong nag-file po kayo niyan ng anuman? Yes, as a civilized citizen po sir, yun po yung mga family, kumuha po sila ng legal. Dahil hindi na po saklaw ng ceasefire, yun kasi nangyari na yung patayan. Isasaklaw. Member po ninyo yun, di ba po? Sa side po namin, kasi ang protocol po, pag mayroong violation yung magkabila, magpapadala po ng protest yung Opo, yun po, protest. So gumawa po kayo ng protest. Opo, protested na po yun, pero yung kaso ibang kaso na po legal. Opo. Pero ano po nangyari sa protest? Yun din po, wala pa din po malinaw na sagot kasi pag mabigat na po yung issue sa level ng ceasefire mechanism po, inaakyat na po pa namin ng peace implementing panel po. So nandun na po siya. Elevated na po yun. Issue. Ma'am, sige po. Mr. Chairman, pero yung legal, yung kaso, ongoing. Kasuhan yung mga polis? Kinasuhan yung mga polis? Ongoing na, nakapile ang kaso? Yes po, sir. Maganda. File na po yung kaso. Mayroon na pong mga legal na organize. Thank you. Hindi man pwede i-claim nila yan na wow, mali yung mga ganong klaseng operation dahil may court order na nga dismiss. Paano pa, bakit pa nila hinahabol na dismiss naman kaya? Yes po. Dapat pananagutan